May mga bago tayong mga viewers actually na nagtatanong about kay Joseph. So balikan natin ng konti yung storya about kay Joseph. Bakit nalilink sa akin si Joseph na tatay? Hayaan nyo na yan si Madam Niga kasi ayaw siyang pansinin ni Joseph. Baka mamaya hindi nag-work yung pagpaduding niya. Ganun ang comment. Video check. Sa SM ka? No need na magsulod sa mall. Ay, check lang. Hi guys, maayong udto. Tamang-tama 11:49 AM. Maayong udto everyone. Back to back Jensen. Kanina ko pa sana gusto mag-vlog kaso wala lang. Parang na-busy ako kaninang umaga. Sobrang dami kasi sobrang dami kong iniisip kasi like you guys know, si Chico at saka si Calby ay pumapasok na talaga sa school every single day, 5 times a week, at si Chico ay nasa observation period pa, so inoobserbahan ko pa. But ngayon ay mag-aalas 12 na ng umaga and finally dahan-dahan ko na namang aasikasuhin yung ating negosyo. So, iiwan ko muna saglit yung aking mga anak. But it's a lot better in fairness. Merong malaking improvement. Kasi dati, I leave the house at 8 o'clock ng umaga. Ngayong mga araw na to, actually, nagsimula na ako yata Nagsimula na ako before, last month or something, na late na akong lumalabas ng bahay, 1:00. And then, I try to target na makauwi na ng mga 4:00 ng hapon. Depende, kapag hindi nagtawag yung mga kapatid ko na magkaroon kami ng bonding moment. Kasi lahat kami mukhang pera. Lahat kami guys mukhang pera. So, yung mga available namin na oras, isa hapon lang talaga. So, ganitong oras, si Madam Ten Gibbs busy. Yung kapatid ko, Madam Sheena, busy din. Yung may mga negosyo busy. Yung isa naming kapatid, yung ikalawa siya ay guro. But, ngayon ay Webes. So, imagine, ngayon ay normal mode ng baka-baka. But, there's something on my mind na gusto kong i-chika sa inyo kasi. Kaya talagang sabi ko, di bali hindi ako nakapagsimula kanina. Dahil sa umaga, pinakain ko si Mayumi, nag-walking kami sa labas, very productive. Okay, doon pala sa kabila parts. Doon. Sige lang, may water pa man. Balik na lang ta dito next time. Orderin na lang kayo na naman ta diri. Para walang mag-price. Okay, sige. Sige, din na lang. Okay lang. Agihan na lang nato later. Anyway, I was saying, naging productive na ako sa umaga. I woke up with the children alas 6. Nag-walking na kami na Mayumi while Chico and Calby is preparing for their school. And then, hinatid na ni Part si Calby sa school. Ako naman kay Chico, ako nakatoka. And, pagkatapos ng klase ni Chico, I came back. Guys, sobra ako napaka-proud, nakaka-proud itong aking anak na si Chico. Kasi for the last year, pinasok ko na siya sa paaralan. That time, hindi pa talaga siya talagang focus talaga sa academics. Pero ngayon, marami na siyang improvement. So, of course, big shout out din sa aking bunsong kapatid na talagang tinutukan yung aking dalawang napaka-cute at napaka-kulit na si Chico tsaka si Calby. Na bumalik nga ako ay si Chico marunong magkulay sa loob ng linya. So, maliit lang na achievement. Pero pagkalaki-laki ng achievement na yun guys para sa akin na nanay ni Chico, sobrang proud ko talaga. And Chico is he's much more vocal compared to the Chico 2 months ago. Ngayon, sobrang nakakapagsalita na siya ng bonggang-bongga ng lahat ng mga iniisip niya. And Chico is just 3 years old guys. Pure, diretso-diretso, at talaga yung Tagalog level nila ay sobrang nag-improve. So, napaka-proud ko din pagdating dyan. And, magla-lunch na lang sila. Yung ulam nila ay sabaw na karne ng baka. Ako naman ay doon na ako sa city kasi late na ako nag-breakfast. I just don't want to be late sa appointment ko sa tindahan ng aking kapatid kasi doon muna tayo maghahanap buhay ngayon. Ano pa ba? I guess that's it. Pero maraming salamat nga pala sa lahat na nanood ng upload natin kahapon. Alam ko, inulan po ako ng basher guys. Mga first 20 minutes siguro na upload ko ng video, inulan na ako agad ng basher, left, right. Alam niyo yun. Maraming nagtatanong sa akin, yung mga nakakilala sa akin, nakikita nila ako dito kung saan ako nakatira. Ma'am, okay lang ba sa iyo yung mga basher? Hindi ka ba nasasaktan? Hindi ko alam ano yung sasagot ko. Nasasaktan, hindi naman masakit yung ganun, no, yung basher. Kasi,
Number one, aminado ka naman sa mali mo. Ang problema nun, masasaktan ka kapag in denial ka. Pero kapag hindi ka naman in denial, okay lang, mali naman talaga, 'di ba? Ganun. So, sabi nga ng iba, and I do agree, there's no such thing as a mistake, only lessons. Kasi you will not learn that lesson naman kung hindi ka nagkamali. Tama ba? Parang ang lalim. Ay, parang lalim-lalim. Patagalan guys, magiging aklat na tayo nito dahil sa dami nating prinsipyo na sinishare sa inyo. But, like I said, inulan po tayo ng batikos, ng madlang people, ng media. Inulan tayo ng batikos ng ibang mga magulang. Pero okay lang kasi we are all entitled naman sa mga opinion natin, no? Somehow, in my case naman, kung may mga nanay na nag-comment or may mga magulang na nag-comment na they will never do what I did, or you know, talagang galit na galit sila or talagang grabe yung judgment nila tungkol sa ginawa ko or whatnot, it's okay. Kasi ibig sabihin, they are better parents. Wala namang perfect na parents. Maybe they are better on that part. Maybe they are lacking some part. Or if they are really a very, very good parent, I'm very happy and proud sa kanila. Kasi ibig sabihin, the children are loved, the children are, you know, they're trying their best para sa mga anak nila. Pero like I said, hindi tayo makatulad ng sitwasyon. Okay? So sa mga nanay dyan na hindi perfect at feeling nyo you are lacking or malakas yung mom guilt ninyo, huwag kayong mag-alala. Madami-dami tayo. Kaya nga ako nagbablog para makita ninyo na hindi naman talaga perfect itong aking mundo, ang aking buhay as nanay. At nag-away-away na nga guys. Nag-away-away na yung mga comments sa video. Nabasa ko kayo ng umaga. Nagkakasagutan, nag-away-away na kasi yung iba galit na galit kasi hindi naman daw nila nasubaybayan yung buhay ko dati, pero kung makapag-judge daw sila sa akin, grabe. Yung iba naman kahit na napanood na nila yung buhay ko, galit pa din sila. Yung iba naman galit sila dun sa nagalit sa akin. So talagang wala akong masabi kasi sinabi ko lang yung gusto kong sabihin. Ngayon kung meron kayong opinion, okay lang. Okay lang talaga yun guys. Keep it going, keep it coming. Walang problema, it's all welcome. At what I stand for after everything that happened, uulitin ko sa inyo, is the fact that I am back with my kids. My kids are well. Alhamdulillah, God is good. I came back well. I am okay. I had smooth and safe experience sa bansang Uganda. I know things could get worse, no? Things could happen, but it did not happen, you know. The fact na kasama ko na ulit yung mga anak ko and I realized my mistake and I am trying to fix it. For me, I'm happy. I'm happy and I'm very proud. Capital letter P-R-O-U-D, you guys. And yung i-check ako sa inyo mamaya, isa pang bagay na talagang nagkakagulo na yung mga isipan ng mga ibang tao. So talagang kakalaruhin ko yan sa inyo. But sa ngayon, ako muna ipupunta. Maghanap muna akong pera. Guys, mamaya na ulit yung chika. Hindi man pwede, magchismisa na lang tayo palagi. Paano na lang yung pang chicha natin, di ba? Paano na yung pangkain natin, yung pang dagat-dagat ng mga anak ko, kailangan natin ng salapi. So, let's go. Samahan niyo ko for another kwento-kwento ng aking buhay as single nanay. I'll see you guys on today's episode. Okay guys, naabutan ko ang ang Sheena! Madam Sheena team. Ito ang team niya. Magpakilala nga kayo mga virgin. Hoy mga virgin, kasali kaya. Uy nyo. Ako pala. Bakit akala nyo kayong tinutukoy ko ako? Ako si Princess Higa, virgin. Ayan guys. Mga team ni Ma'am Sheena. Sino dito ang may utang? Huwag kayo magpakita sa camera. Matatagpuan kayo. Ay! Si Miss Jo. Kilala nyo na yan. Ayan. Hi Miss Jo. Si Zephoria. Zephora. Ano yung Zephoria? Ay, ang ganda pangalan niya guys, no? Parang anong tawag mo doon? Parang siya, kalinya ng, hindi, parang mga Aquarius, sa guitar, ay, ano nga? Zodiac. Mga zodiac. Tapos, eto si Mitch. I-zoom in natin. Zoom. Ay, sorry.
Guys, kain tayo. Naabutan ko sila nagla-lunch dahil wala silang choice. Inimbitahan nila ako. Kasi pag hindi nila ako inimbitahan, buong taon kaming mag-aaway. So, you know. Kain mo lang bang baboy dito? Sana wala. Ay, very good. Walang baboy. Kain tayo. Dapat kasama ko si Madam Sheena pero iniwan niya ako, guys. Tinidor ako. Nandito ang gamit niya. Madam Sheena, ba't ka kumakain sa restaurant at iniiwan mo yung staff mo? Do you deserve that life? Ay, sorry. Kain tayo, guys. A few moments. Okay, guys. Time check natin. It is 1:00 ng hapon and I am right on time kasi nagpo-post talaga ako bago ako magbenta ko anong oras para malaman ng mga buyers natin. And I told them I'll be online 1 PM. Isa yan sa ginagawa ko para at least hindi tayo langawin. Merong manood kasi nabigyan sila ng heads up. So ngayon magla-live ako ng 18 karat Saudi gold. Legit seller only kasi alam ko marami na ngayon dito yung mga manloloko, mga fake yung mga binibenta. Kaya mag-ingat-ingat, be vigilant. Hindi kailangan sa akin kahit kaninong online seller. Mag-ingat po kayo. Siguraduhin ninyo na nag-i-exist yung inyong online seller at siguraduhin ninyo na mag-video call kayo bago magbayad para maiwasan yung scam at may record kayo ng mukha ng seller. So I guess I'll see you guys mamaya. Ako muna yung magbibenta-benta. Yeah. Ay, sa wakas guys, natapos din ako sa pagbenta. Meron akong question. Nagtataka ako kasi ako isang oras lang akong mag-live guys, pero pagod na pagod ako talaga. Yung napapansin ko na parang wala na, napagod na ako. Pero bakit yung iba, wait lang, bakit yung iba pag nag-live sila guys, maabutan sila ng 5 oras? Grabe. How is that possible? Ayan. How is that possible na nakapag-live sila ng mga 5 oras, 6 na oras? Uy, totoo ha, walang joke, hindi AI. May mga seller talaga na ganun. Ako 1 oras lang kasi nahati ko yung oras ko. Minsan 1 oras kalahati. Pero pagod na talaga ako guys. Hindi ko na siya makaya. Feeling ko pag pinilit ko na maging katulad ng ibang seller na inaabot ng 5 oras. Yung iba kasi nagbebenta sila mga alas 7 ng gabi. Inaabot sila ng alas 3 guys. Imagine, 6-7 oras sila nagla-live. Grabe no? Hindi kaya ng kaluluwa ako guys. Parang feeling ko, grabe na talaga, may mukhang pera, pero mayroon talaga mukhang pera times 5. Ganun ka grabe. Grabe yung pangailangan, gipit na gipit. Kailangan mag-live ng 6 to 7 oras. But anyway, if ever napapasok ako sa ganyang klaseng negosyo, kukuha ako ng mga live seller. Tapos, ano na lang, background na lang ako kasi hindi ko kakayanin. Nakakapagod po talaga. Akala ko dati yung live selling madali lang kasi nakaupo ka naman, may aircon naman, tapos salita ka lang. Hindi, nakakapagod siya. Hindi ko alam saan banda pero pagod ako. Siguro din mahina lang din siguro ako kasi nga meron na tayong maintenance, senior citizen na tayo. But anyway, I wanted to end this episode para sasagutin ko yun. Mag-clarify ako ng mga chinichismis nyo sa akin ha. Kasi may mga bago tayong mga viewers actually na nagtatanong about kay Joseph. So balikan natin ng konti yung storya about kay Joseph. Sino nga ba si Joseph? At bakit hinahanap si Joseph kaliwat kanan? At bakit nalilink sa akin si Joseph na tatay ng mga anak kong 4? Guys, tawa ako ng tawa ngayon. May nag-post kasi, may nag-comment. Sabi niya, hayaan nyo na yan si Madam Niga kasi ayaw siyang pansinin ni Joseph. Baka mamaya hindi nag-work yung pagpaduding niya. Ganun ang comment. Okay, so balikan natin yung storya ng buhay natin sa Uganda, no? Saglit lang, para lang maintindihan ng iba. Saglit lang daw, pero inabot ng 15 minutes. Si Joseph po, ay hinire ko siya ng, I believe nagtrabaho sa akin si Joseph almost 1 year. Naghiwalay lang kami talaga ng grupo ko sa Uganda dahil bumalik na kami ng Pilipinas. Si Joseph ay nakilala ng aking ex, tatay ng mga bata, sa isa sa kanyang trabaho as a tour guide, local tour guide si Joseph. So nakita niya na merong potensyal, dinala niya sa amin sa Kampala at kinunan ko siya ng apartment na maliit na sa labas ng bahay namin, malapit lang sa bahay para walking distance. Ang trabaho niya is ay ang aking assistant at taga-video, taga-translate. Dahil si Joseph ay 21, 23 years old. So basically, siya po ay taga-malayong probinsya. Siguro mga 8 hours away galing sa Kampala. Doon din siya nakabase nagtatrabaho.
Bata pa si Joseph, 23 something, pero meron siyang potential dahil yung kanyang work ay tourist guide, ayun. So, nung nakilala ko si Joseph, tinrain ko lang naman siya. Okay naman yung kanyang may initiative, pero kailangan siyang i-train. So basically, ang trinain ko kay Joseph, paano humawak ng camera, tinrain ko siya paano maging maayos sa trabaho niya, wag ma-late, kailangan on time. Tinrain ko siya sa mga kukonting bagay lang. At nung nakita ko nga na medyo merong potential si Joseph, nag-start na akong i-train siya sa vlogging, mundo ng vlogging. Kasi sabi ko, mas maganda kung meron siyang sariling income at hindi niya na kailangan magtrabaho pa sa iba. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mahirap maghanap ng trabaho dun sa Uganda. Ngayon, marami siguro nagtataka, Madam, bakit ba kasi tinuturuan mo ganito, ganyan? Wala guys, naka-wired na talaga kami magkakapatid guys na mag-isip para sa ibang tao. Dahil alam namin yung hirap ng buhay. Laki din naman kami sa hirap. Kaya kapag meron kaming mga skill, meron kaming mga natututunan, hindi kami madamot magkakapatid. So, when I learned vlogging from scratch, sinuruan ko din si Joseph kasi alam ko gaano kahirap sa Uganda na maghanap ng trabaho. Sabi ko, in case na gustong mag-resign ni Joseph, meron siyang stepping stone. At least meron man lang siyang natutunan na skill galing sa akin. So ngayon, tinuruan ko siya, nagkasama kami sa trabaho 7 months or something. Basically, ang kanyang job, responsibility is katulad ng sinabi ko, humawak ng camera. Samahan akong magbiyahe everyday kung saan ako pumunta dahil nagva-vlog ako dun sa Uganda. Nag-a-assist siya sa akin at sa mga bata. Nauutusan ko siya. Nagta-translate siya kasi meron kami mga pinupuntahan na hindi nakakapagsalita ng English. Ngayon, kapag hindi nakakapagsalita, si Joseph yung talaga nakikipag-usap sa kanila. Magaling din si Joseph kasi mag-negotiate. Yun, magaling siya mag-negotiate. So, meron talaga siyang potential on that side. Maganda siyang maging assistant dahil mabilis din. Maliksi din si Joseph gumalaw. So, okay naman si Joseph. At dahil marami din yung nakakilala kay Joseph, during that time na nagkasama kami sa Uganda, may mga viewers tayo na gustong tumulong kay Joseph. And one of the biggest help na naibigay natin kay Joseph ay ang kanyang pagkakaroon ng passport at lahat ng documents para makapag-travel international. Just in case gusto niya mag-travel international, meron siyang passport. O, diba? Another thing is merong mga nagpadala din kay Joseph kahit nung wala na ako para mag-reach out sa mga kapatid niya, sa magulang niya, sa mga anong project na gusto niyang gawin para makatulong dun sa kanilang community. So once again, maraming salamat po sa inyo. Si Joseph po ay talagang, wag po natin gawa ng any issue. Natatawa ako, no? Kasi nakita nyo kasi si Joseph kung paano niya ako inirespeto, kung paano siya masyadong grateful at vocal sa pasasalamat niya sa akin, sa lahat ng tinulong ko at sa inyo na din. Okay? So, nung nagkahiwalay kami, nagkukumustahan pa rin naman kami via YouTube or kahit sa WhatsApp, pero simple lang na hi, hello. At nakabuo kami ng kanta, if you guys remember, yung kanta na Isang Buhay by Timothy. At napakagandang kanta, may talent din si Joseph at saka si Timothy sa musika. Kaya sobrang nag-enjoy kami at ginamit namin yung kantang yon kahit hanggang ngayon. Napakaganda. Hanapin nyo guys yung kantang One Life or Isang Buhay na binuo ni Joseph tsaka ni Timothy. At nag-extra lang ako guys. Meow, 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 meow. Ganon lang tayo doon. But we had a really good team. It was a really great team by the way. Sobrang nag-enjoy ako na nakasama ko sila. At kung nagtatanong kayo kung nagkita kami, hindi po kami nagkita-kita. Hindi kami nagkita ni Timothy. Wala rin ako na-receive na message galing sa kanila na nangumusta or nag-welcome, ganun. Hindi ko lang alam kung meron silang personal struggle sa buhay nila. But if there is something, I'm sure they are also okay, guys. Talaga lang wala lang. On my side kasi, iniisip ko din na if they really wanted to make an effort para mag-reach out, they will. Kasi malalaki na sila, guys. Meron na sila, hindi na sila kailangang pilitin pa. Alright? Si Joseph naman, malayo yung lugar ni Joseph, mga 8 hours away. Nagtawag si Maring Sara sa kanya kasi iniimbita siya ni Maring Sara na pumunta ng Kampala para kami magkamasamang kumain kahit isang araw lang, ganun. Kasi na-miss din ni Maring Sara yung buong team. Unfortunately, hindi po nakapunta si Joseph. Hindi ko sigurado talaga kung ano yung rason niya. Pero nakita ko naman siya na nagva-vlog dun sa kanilang village. Okay? Hindi rin po ako nag-communicate sa kanila, pero alam po ni Joseph na ako ay, I think days before or weeks before, alam ni Joseph. Kasi sabi ko sa kanya, kung gusto mo
na mag-hi hello or gusto mo na makasama kami na team kay Maring Sara at saka ako, welcome kang pumunta para at least makapag tayo, celebrate kahit maliit lang and makapagkumustahan. So, hindi po siya nakatuloy, hindi po siya nakapunta ng Kampala. In short, hindi po kami nagkita-kita. So, may nag-comment, Madam, baka kailangan mong padalhan ng pamasahe. Actually, sometimes, it's good to just see how they're going to handle things. Hindi all the time. Ako, mabait ako na amo, guys. Mabait ako na kaibigan. Pero hindi all the time. Mahilig ako kasi yung teaching someone how to fish. I don't want to always give the fish. So I've done everything that I could para kay Joseph. And I know matanda na si Joseph. Kaya niya na yung sarili niya. If he really wanted to see and meet us and at least reunite, knowing na may pinagsamahan naman yung team at saka in-invite naman siya ni Maring Sara to come over sa bahay niya. At least meron man lang konting effort galing sa side niya. Kung wala man, maybe there's a personal reason there. Maybe meron siyang struggles, meron siyang sariling reason niya. But for me, it's okay. Kasi like, katulad ng sinabi ko sa inyo, I can just watch how things are going to unfold. Hindi natin pinipilit yung mga effort ng mga tao. Hindi natin kailangang pilitin yung paano ka ituring ng tao. You can just watch and see from there kung ano ba talaga yung value mo sa kanila. Okay? Otherwise, I wish him well. I wish Joseph well. Sana ay ma-push niya yung kanyang journey sa YouTube. Kung hindi man, sana makahanap siya ng another source of income niya dun sa Uganda kung saan mag-e-enjoy siya. At the same time, ay makapag-earn siya enough to support himself and his siblings. Kasi iniisip ko dati, maganda yung YouTube. Kasi pwede niya rin ituro sa mga kapatid niya. Pwede silang mag-vlog kung ano yung story nila sa Uganda, ano yung pamumuhay nila dun sa kultura nila, para madami ding matutunan yung mga tao tungkol sa bansang Uganda. At hindi lagi na lang tayo nag-a-assume or laging merong misconception. So, I do apologize kung hindi po ninyo kami nakita together. Wala kaming reunited na video. We really wanted to have a barbecue party together with Maring Sara. Shout out kay Maring Sara Pidun for the initiative. And I'm sorry we did not make that happen. Maring Sara was she's so thoughtful as a host. Sabi niya magpapa-barbecue daw, magpe-play kami ng music, we're going to have a small party. She was really there. Maring Sara is very thoughtful, gentle mind, and she's just very warm kind of a friend. And she was actually doing that for me and for the team, but it seems like, hindi naman natin kontrolado yung galawan ng ibang tao. So, yeah, like I said, I wish them well all the time. But, life goes on and I hope they are okay. Timothy, I hope he's okay. He's a big man. I'm sure okay lang siya, guys. Si Joseph naman, I'm sure kayang-kaya niya din yung sarili niya. Wala namang bisyo yung batang niyan. So, I'm sure magiging okay lang din siya. Sana lang ay hindi siya magkaroon ng bisyo. Dahil otherwise, mahirap na ang buhay. May bisyo ka pa, diba? Talagang malulugmo ka dun. So, anyway, guys, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Sana ay nasagot ko na yung tanong na yan. And kung nagtatanong kayo kung sino po si Joseph sa buhay ko, naging assistant ko po si Joseph. At he learned a lot from our travels as the Yigas, family at mga anak ko. Marami siyang natutunan. I trained him content creating, editing. I trained him about the camera, about talking. Yun lang yung ginawa ko. And then I was paying him as well for his job as an assistant. I believe yun lang. And then yun nga, yung pagbigay ninyo ng passport sa kanya. So yun yung mga nangyari during the time na nagkasama kami. And he is a very young Ugandan with a potential. So we always wish him well. Alam ni Maring Sara yan. So once again, maraming salamat you guys. Thank you so much for watching all our videos. And if you have questions pa talaga na hindi pa natin nasagot, wag po kayong mag-alala. Sasagutin po natin ng dahan-dahan yan. At ang live ko kanina, guys, grabe, pinuntakti po ako talaga ng tao. Pinuntakti po talaga ako ng mga viewers dahil nga sabi nila, bakit daw nung nasa Uganda ako ay chakanes. Tapos nung nandito daw ako sa Pilipinas ay okay na daw siya. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Siguro sa lighting. Pero yun yung mga comment kanina, tawang-tawa ako. At syempre, meron din tayong mga
natuwa dahil nakita nila talaga ako live at nag-e-enjoy sila na naririnig yung aking boses. Sana all na-enjoy yung aking boses. Maraming salamat you guys. I'll see you once again in the next episode. Much love, Princess Higa.